Hello mga pangga! Magandang gabi sa inyo lahat. Mga pangga, umpisahan na naman natin ang bakbakan hinggil sa problema ng bayan mga pangga na walang katapusang flood control project. Galit na po ang taong bayan mga pangga. Kaya naman, ating konting balikan mga pangga. Kung naaalala ninyo mga pangga, yung State of the Nation Address noong 2024 mga pangga na napaka-confident ng ating Pangulong si Ferdinand Marcos Jr. mga pangga na nag-uulat, naghahatid ng kanyang accomplishment noong 2024 mga pangga, noong State of the Nation Address niya mga pangga, yung tungkol sa na umaani siya ng masigabong palakpakan, di ba? Parang umaani siya ng sangkatirbang kapurihan mula sa taong bayan at saka sa kanyang mga kabinete at saka sa ibang branch of the government kagaya ng sa Senate. Okay? Sa Senate at saka sa House of Representatives talaga namang walang humpay ang palakpakan mga pangga dahil di umano nagkaroon ng 5,500 accomplished project mga pangga sa flood control. So, di ba mga pangga? At meron pa daw patapos pa, marami pa daw patapos. Di ba mga pangga? Talaga namang dahil sa accomplishment na yon, umaani ng sangkatirbang kapurihan at walang humpayng palakpakan. So ibig sabihin, credit yun mga pangga sa kanyang governance. Credit yun mga pangga sa kanyang governance mga pangga. Di ba? Pero doon sa point niyan mga pangga, talaga namang taus-puso niyang tinatanggap na talaga namang credit yun doon. Pero mga pangga, bakit pag naging failure, talagang umiiwas. Pero hindi mga pangga, hindi papayag ang langit. Bakit? Dahil nag-a-announce siya may pagkakamali yung announcement Sabihin natin, wala siyang involvement, for example, sa mga pangyayari. Bakit naman kasi? Nag-uulat siya, kumbaga nagre-report siya. Nagre-report siya sa taong bayan mga pangga na wala siya, hindi niya muna chine-check yung mga totoong report ng kanyang mga kabinete mga pangga. Yung mga secretaries of different agencies, di ba? So, nag-report sa kanya. Tungkol sa maaari din niyang i-report doon sa taong bayan. Dapat chine-check muna niya. Kung sinasabing accomplished na yan, dapat chine-check muna. Di ba? Ganun yun mga pangka. Chine-check muna niya dapat. Parang sa teacher ba? Di ba? Nagbibigay ng mga task sa mga estudyante. Kung tatanungin mga estudyante, tapos na ba yung pinapagawa ko sa inyo? Opo. I-submit na yan. Pag sinasubmit ba, hindi mo chine-check? Paano ka magbigay ng grades mga bata? Hindi mo chine-check. Di ba? Kung ganyan ang reaction ng mga teacher, ngayon pa mga teacher, if you are watching right now, umalis na kayo sa pagiging teacher. Pero, just only a tip of my tongue. Alam ko namang hindi nyo ginagawa yan. Dahil because you are responsible enough. So, sa madaling sabi, kung hindi chine-check ng Pangulo, ang kanyang mga pinapagawa sa kanyang mga ahensya, ang taniwala lang sa kaagad, kung hindi niya ma-inspection kung totoo, natatapos na, release lang agad sa pera, kaya tapos na daw, binabayaran na kaagad, hindi man chine-check, ibig sabihin doon, nagpapakita na mayroong palpak, mayroong kapabayaan. In other words, nagiging irresponsible for that point. Okay? Pero hindi naman kasi mga pangga, hindi talaga papayag ang langit. Bakit? Right after the pronouncement, kumukulimlim ang panahon, if you could remember. Kumukulimlim. Dahil ang pinag-usapan ay flood control, para bang gustong i-test ng langit para magising ang mga taong bayan na hindi pala dapat mamaniwala kay agad-agad. Kailangan mo na may testing. Kaya right after the pronouncement, in just few days, I think one day more, nagkaroon agad ng testing ang kanyang mga sinasabi. Kung siya ba ay tapat, if he was stated accurately about his statement na talaga namang mayroong 5,500 accomplished na mga flood control. Ang nangyayari, patayin mo na naman. Ang nangyayari, tinisting ka agad.
Kaya naman, dumating ngayon ang bagyong Karina. O Karin ba yun? Karina. Karina. Ayun na. Kaya naman, dahil flood control ang subject, maraming tubig ang dalang ang bagyo. At dahil pinag-usapan ay infrastructure, ibig sabihin, meron ding mga building, tulay. So, yung building, tulay, ang tumitesting ay ang hangin. So, maraming collapse ng mga building. Dahil meron tayong flood control, tubig ang pinapadala ng langit. Di ba? Just to test. So, it was found out na dahil sa testing, lumilitaw ang mga tao. Nagsilitawan ang mga tao. Bakit sinasabi nagsilitawan? Dahil sumasakay na ang mga tao sa bangka. Bangka na. At ang mahirap pa mga bangka dahil imbis baga ay maghingi ng pasensya sa pangyayari, talagang nidepensahan pa. Parang lumilihis pa talaga ng kaunti yung isip. Bakit? Ang sabi pa ng ating Pangulo, wala na tayong magagawa niyan. Dahil ganyan na talaga ang panahon ngayon. Wala na tayong magagawa dahil sa global problem natin ngayon. Di ba? Kung gano'n naman mga pangga, noon pa maliit pa tayo may mga gano'n ang pangyayari. Hindi ba talaga pwedeng mahanapan ng paraan? Imbis, at isa pa sabi pa niya, dahil daw sa ang flood control ay nabangga daw ng barko. My goodness, mga pangga. What a thought. Di ba? Nabangga daw. So, para bang hindi tuloy alam kung ano ba talagang what is really flood control project. Para tuloy na, it seems like that. Kasi nga, di ba, binangga daw, anong kinalaman ng barko? Di ba? Hindi talagang napakaano talaga mga pangga. Para bang hindi mo malubos maisip bakit ganun ang naging reason, naging ganun, tapos kailangan ina-accept na lang daw natin kasi wala na daw tayong magagawa. Di ba? So, dahil sa bagyong Karina, nagising lahat ng mga taong bayan. Mahirap, umayaman nagising na. Kaya, nang nagising na, nagkaroon ngayon ng clamor. Diba, ingay? Kung totoong yung may 5,500 yan, bakit nagkaganito tayo na ngayon? Lumilito tayo sa tubig. Bakit nagkaganon? Kailangan imbestigahan yan. So, diba? And here comes, nagkaroon ng investigasyon. Diba? Nagkaroon sa investigasyon at maliban sa investigasyon mga pangga, ang haba-haba na nang itinakbo ng investigasyon. At kung tutuusin, tukoy na kung sino pa talaga ang mananagot. Okay? May question din na kung sino-sino talaga ang mananagot sa flood control na failures talaga, failed talaga as in. Di talaga ano, kasi alam niyo kasi mga pangga, sa kaban ng bayan kasi mga pangga. So, parang may additional tayong information mga pangga. Ipapakilala ko niya ngayon si Mrs. Malo Tikia, isang professor, batikan na political strategist or analyst, at saka graduate sa mga pangga sa George Washington University. First time ever na siya ang nagunang graduate dito na Pinay. So, mga pangga, ipakilala ko sa inyo mga pangga. Hindi ba magalit ang Pilipino? Tanong galit na ba? Madali ba magalit ang Pilipino? O hindi? Ha? Kaya masukdulan itong ating nakita dito sa makapagbagdamdaming flood control projects. Sino ko ba ang una nagsalita na natapos na natin ang 5,500 flood control projects noong 2024? Tapos dumating si Karina, yung bagyo. Pinag-check ko siya. Nagkagulo-gulo. At ngayon, ito na po tayo. Gusto natin malaman, sino ba? Sino ba ang mastermind? Alam na ho natin. Ako, huwag na tayo magbulaan. Huwag ka nang magpabudol. Alam natin kung sino. Ang gusto lang natin, makukulong ba? Ang gusto lang natin makita yung ebidensya. Ano ba talaga yung evidence? Ayaw nga akong ibigay. Ako parati ko sinasabi, Peter Trail. So kung titingnan natin, galit ba ang Pilipino? Dito sa nangyari, ang Publicus Asia po ay naglabas ng pahayag, quarter 3, kung saan ang takeaway namin una ay galit na galit si Mandela Cruz. No? Kailangan, kumbaga sa temperature ay talagang umabot po sa boiling point. No? Kailangan, kumbaga sa... mga pangga, ipaano ko na sa inyo mga. Yung naglabas ng yung Publicus Asia mga pangga. Ito po siya ay isang institusyon na may mga tauhan sa mga pangga na kinakalat sa buong nationwide. Okay? Sa nationwide na kung saan magtatanong sila with a number of 1,500 individual na magtatanong nila doon sa certain question.
kung sino ba talaga ang managot. Yun ang publiko sa Asia, mga bangga. Yun ang ibig niya sabihin yan, mga bangga. Continue natin. Ayun sila. Sa tingin nyo ba ang korupsyon naging malala o bumaba? Simula ng 53 years ago nang na-declare ang martial law, ang sabi ko, 81% ang corruption worst than before. Tapos tinanong rin po sila dun sa 1 trillion na realign sa budget ng 2023 to 2025 at pinirmahan. Huwag natin kalimutan ha, parati natin kinakalimutan ang pumipirma ng budget ng presidente, hindi mo naging Republic Act kung hindi pirmado ng presidente. Ito mga bangga, dahil sa mga budget na yan ang pinag-usapan mga bangga, yung sinasabi ni Mrs. Malo na pag once pinipirmahan na yan mga bangga, ganito kasi mga bangga, ang lahat ng budget pinag-uusapan yan talaga doon sa House of Representatives, pinag-uusapan yan. Tapos, i-endorso yan ngayon, i-endorso yan sa dito sa pagkatapos pag-usapan doon sa Representatives, House of Representatives, doon na naman i-endorso yan sa Senate. Ngayon, kung pagdating sa Senate, merong hindi na pagkasunduan, magkaroon sila ng bycam or pag-uusap sabay-sabay ang members of the Senate and also ang members ng House of Representatives. Kaya magkaroon sila ng bicameral. Okay, bycam conference yan mga bangga. Pagkatapos pagkasunduan yan, pipirmahan ngayon ng i-endorso naman yan doon sa executive, which is office of the president. Pagkatapos pipirmahan yan. Pero bago pipirmahan mga bangga, supposedly bago pipirmahan, siyempre mayroon naman sa secretary, mayroon naman sa mga abogado. Kasi according to him, hindi agad-agad mabasa. Bakit? Sabi na ni President, bakit nabasa, maubos ba daw niya kabasa agad-agad yung 4,000 pages? Hindi naman sinasabing agad-agad. Maghihintay naman. At saka marami naman siyang mga associates doon. Mayroon sa secretary at saka mayroon sa mga abogado. Dapat, ubaya muna niya, ginadard muna ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay na yan. Pagkatapos, i-report sa kanya kung wala bang kasiraan ang mga bagay-bagay. Okay? Masiraan, baka mamaya may resulting to ruin the sa governance niya, di ba? So, kailangan inspection din maigi. Hindi yung basta pirma agad. Kasi ang mga bangga, pag once na pirmahan na kasi, ganito po kasi, pag once na pirmahan na po kasi ng ating Pangulo, ang mga bagay-bagay na galing sa Congress, ibig sabihin mga bangga, Republic Act na po yan. Ibig sabihin mga bangga, sa Republic, pag naging Republic Act na po kasi, ang ibig sabihin po doon na wala na pwedeng iba pang makialam dyan. Okay? Wala na pwedeng makialam dyan, but it must be followed. Kung ano itong pinagpirmahan, kailangan ito ang masunod sa lahat ng mga officials na nararapat gumalaw sa nasasabing proyekto. Ganun po kasi yung mga bangga. Okay, ay ang Republic Act, wala na pwedeng makialam doon kasi nga, yun dapat ang masunod. Ito naman, di ba? Sila, anong opinion mo who is responsible for the realignment of the budget? Si Presidente at 24%, si Kongreso at 11%, both the President and Congress, 49%. Alam po ng Pilipino kung sino dapat similin. Yes, definitely. Kaya Mr. President, at saka doon sa official barker, huwag na kayong magkuhan, linilihis pa. Puntuhin na natin ang tayo matapos dito at makabalik na tayo sa productive activity ng bawat Pilipino. Kasi hanggat hindi yun nasasagot, wala akong public trust. Ha? At bakit na kami magbabayad ng tax? Diba? Ay kung yan lahat ng mga kontratista na dineclare niyong 13, 14, hindi pala nagbabayad ng tax. Tapos kayo, BIR, issue kayo ng issue ng LOA sa mga ordinaryong citizen. Ayun. Ayan mga bangga, since nabanggit na nga po ni Mrs. Malo ang salitang tax, napakalaki issue mga bangga. Kasi, okay, actually mga bangga, mayroon tayong mga taxes mga bangga. Siguro mas mga 7 different kinds of tax mga bangga. Pero I would like to share something about yung very common lang mga bangga. Kagaya for example, kasi karamihan kasi sa iba, sa mga kababayan natin na hayaan mo na yan sila kasi talagang ganun talaga. Ano ba yung tax? Hindi talaga totally naintindihan yung mga taxes kumbaga mga bangga. Okay. I-elaborate lang natin para sa ating mga kababayan nandoon sa medyo sa mga liblib, di ba? Sa mga medyo nandoon sa mga kababayan nga mga nasa mga liblib na lugar. Okay, kasi sa liblib na lugar ngayon mga bangga, mayroon naman talaga mga cellphone eh. So,
kung if ever marinig man nila at mabasa man nila at mapanood nila ito, at least kahit paano mga pangga, may awareness sila na paano ba ang mga ordinaryong tao, kagaya natin na wala naman tayong mga properties, wala naman tayong mga big businesses na para magbibayad tayo ng tax. So, meron tayong, kumbaga, just to make them aware of those things, i-share ko lang sa inyo mga pangga kung paano ba talaga ang mga ordinaryong tao ay nagbabayad talaga ng tax na walang kang kawala doon sa tax na sinasabi. Okay, una mga pangga, doon na tayo sa tinatawag na income tax mga pangga. Okay? Ang income tax mga pangga, ito yun ang mga sa simpleng discussion mga pangga. Ang income tax, ayun po yung mga nagtatrabaho na either you like it or not, bawas na po ang kaltasado na po ang sahod. Ayaw mo man sa hindi, talagang bago mo matanggap ang nasasabing sahod mo, kaltasado na doon yung tax. If it is said to be 10%, kung sinasabing 10%, so 10% of 5,000, magkano doon ang para doon sa para doon sa gobyerno. Yun ang binabayad niya. Okay, another mga pangga yung excise tax. Okay, yung excise tax mga pangga, yun yung mga tax mga pangga na galing sa mga beverages. Yung mga pangga, hindi naman sasabi natin, kumbaga, hindi naman directly nagbabayad yung tayo, di ba? Okay, kumbaga nagbabayad tayo indirectly. Kasi bago tayo bumili ng soft drinks, although wala namang resibo yon, but hindi mapapayag ang tindera doon mga pangga na wala siyang ginansya doon. So, hindi ka naman talaga as in nagbabayad doon ng directly, di ba? Pero mga pangga, halimbawa yung excise tax, ang nakikinabang sa mga big suppliers niya mga pangga. Example sa San Miguel Beer, mga ganyan, di ba? May mga tax yan. Sana punta nagamit ba talaga totoo yan, mga juices, mga soft drinks, lahat ng mga beverages mga pangga. Yun ay may tax na may naka-allocate ang pundo niyan mga pangga, na may naka-allocate doon sa mga pagkakaalam ko sa mga healthcare. Nandoon yung mga pangga. Pero sana napunta talaga doon mga pangga. Ganun kasi yun ang paraan sa pagbabayad sa mga tax. Okay, meron pa tinatawag na VAT consumption tax. Okay, yung halimbawa mga pangga, yung halimbawa kumain ka na lang sa Jollibee or saan ka kumakain, na pagtingin mo doon sa resibo, may binabayaran kang tax, value added tax, di ba? Yun ang VAT consumption. Tapos halimbawa yung bumibili ka ng sa any goods na binibili mo doon sa tindahan, talagang may nakaakibat na tax po yan mga pangga. Madayapir man binibili mo dyan, mga basic goods na binibili mo dyan, yung halimbawa yung mga sardinas, bigas, lahat yan mga pangga, hindi mo pwedeng bili na walang tax. May tax po yun. Kaya sabihin na, kung minsan sasabihin na, gusto hindi binuntis pa nga lang yung baby, nagbabayad na siya ng tax. Totoo naman talaga yan mga pangga, pero karamihan nagtatanong, paano naman na nagbabayad ay binuntis pa naman? Kasi mga pangga, sa simpleng pamaraan ng explanation mga pangga, halimbawa na lang 6 months na ang tiyan, kailangan niya mag-take ng vitamins, kung ano-anong mga vitamins nga i-resita sa doktor, kailangan niya i-take to para for the benefit sa bata. So, yung tinitake ng bata, okay, tinitake ng mama para sa bata for the benefits of the unborn baby, nandoon pa sa inside the womb, di ba? Kailangan maging healthy sa paglabas. So nagbabayad na siya ng tax kasi nga ang binibiling mga gamot may tax. Di ba? Right after delivery mga pagsilang ng bata, nagbabayad na naman siya lalong ng tax. Bakit? Bili ng gatas, bili ng diaper, lahat-lahat yan. Yun po ang ibig sabihin ng mga tax na mga ginagamit natin sa mga basic goods mga pangga. Okay? May mga ganyan. So, ang ibang mga taxes mga pangga, hindi parang wala naman. Mayroon naman mga state tax mga pangga, yung mga inheritance, mga ganun-ganun mga properties baga. So, hindi na lang natin ulam din properties. So, yun na lang muna mga pangga.
mga dambuhalang kontratista at ang mga dambuhalang politikong kumita sa kontrata, magbabayad ba ng tamang tax? Question mark. So, Tama. tinanong sila, sino ang magiging accountable sa problema sa alleged anomalies sa government flood control projects? Ang sabi nila, 49%. Both Congress and the contractors should be held accountable. 49%. The President together with Congress and contractors should be held accountable. Yung una po, Congress and the contractors. Okay? Yung pangalawang option, President, Congress, and the contractors, 42%. Napakalaking Alam po numbers. ng Pilipino. Kaya yung sa ICI, ayaw niyong gawing public ang inyong proceedings. Alam na po eh. Yan po ang pahayag ng bawat Pilipino. Alam na namin. Ang hinihintay lang. Okay mga pangga, since nabanggit ni Miss Malo yung ICI, okay, mag-impart tayo ng konti mga pangga, mag-impart tayo ng konting kaalaman doon mga pangga. Siyempre, di ba? Yung ICI kasi mga pangga, yung ginawa na independent body mga pangga, independent commission on infrastructure. Yun ang ano ng ICI. Ngayon mga pangga, ganito kasi yun. In my own opinion kasi mga pangga, kung tutuusin mga pangga, hindi na po kailangan ang ICI. Kung tutuusin ha, kasi ilang administrasyon na po ang nakalipas. Okay? Ilang administrasyon, may nagtayo pa ng independent body or independent commission para lang maimbestigahan ang isang bagay na kung tutuusin, pag sinabing batas ang pag-usapan mga pangga, napakaganda ng batas ng Pilipinas mga pangga. And the problem lang talaga mga pangga is yung enforcement or yung pagpapatupad sa nasabing batas. Yun ang problema mga pangga. Bakit ko nasasabing hindi na kailangan dapat ang ICI? Okay, ganito mga pangga. Kung magtayo tayo ng independent body mga pangga or independent commission mga pangga na mag-iimbestiga, okay? Na mag-iimbestiga, dapat dahil ito ay para sa infrastructure question. What is the subject matter mga pangga na naging problema ngayon, naging usapan ngayon sa problema ng bayan? Di ba tungkol sa infrastructure, sa flood control, di ba? So, kung ganun mga pangga, yun ang nagiging problema natin. Yun ang infrastructure mga pangga or yung flood control, saan po ba nabilong yan mga pangga? Among the three equal branches of the government, saan siya nabilong? Kasi, ito ba ay nabilong sa legislative, sa judiciary o sa executive? So, ito mga pangga ay tumutukoy sa governance. Ito ay magbibenefits ang governance, magbibenefits ang governance mga pangga ng isang pangulo of the state. Okay? Pangulo ng isang bansa. Magbibenefits siya. It is therefore mga pangga, ang maggawa sana ng independent body to investigate, dapat alamin natin kung tungkol sa ano po ba ang problema na dapat imbestigahan sa independent body na yan, independent commission na yan. Okay? Dapat alamin natin kung ito ay kung tungkol man ito sa governance, ibig sabihin, hindi dapat ang Pangulo ang nagtalaga ng independent body na yan, independent commission on infrastructure. Hindi dapat yun mga pangga. Hindi dapat yung Pangulo. Kasi, simple, ikaw ba naman ang magtalaga? Paano naman ngayon kung maimbestigahan ka? If you will be investigated on that particular independent body, paano naman yon? Ay, ikaw man nagtalaga niyan, ikaw man gumawa niyan. In my own idea mga pangga, dapat walang commission, walang ICI na yan. Pero dahil lang ganyan, nonetheless, hindi pa rin dapat ang Pangulo ang gumawa niyan. Mayroon naman tayong, sa akin lang ha, mayroon naman tayong commission on appointment eh. Bakit hindi na lang sila ang gumawa ng mga ganon? Total naman, kaya ang Supreme mag-suggest ang Supreme Court. 'Di ba? Kung sino ba dapat ang magtalaga ng independent body to investigate, to scrutinize the agencies na na-involved diyan sa naturang problema, 'di ba? Ngayon, if the president will be investigated, will be scrutinized about that particular matter, sa palagay niyo successful? Sa palagay niyo ba rin nararapat na ikaw nang lang gumawa niyan? Excuse me. Di ba? Parang hindi talaga dapat mga pangga. Totoo yun. Namin yung ebidensya. At hinihintay po namin yung paano ba ginawa. Sino ba ang nag-mastermind? Ito ba'y umabot sa
sa isang branch o dito lang sa isang branch, no? Oh, tapos po, may suggestion pa sila. Tinanong sila, kung i-reallocate mo yan, yung pondo na kukunin na yun sa DPWH, tigilan na yan sa flood control. At saludo naman ako kay Presidente, sinabi niya, zero daw, no? Zero. Pero tingnan mo natin, sa NEP nyo, meron kayong leadership fund na nakakasana kung mahino pupunta. Mahirap naman po yun, sir, no? Oh, pero, tinanong sa tao, saan nyo gustong ilagay yung marirealize na realignment sa DPWH? Aba, ang sabi, universal healthcare, 35%. Ang sabi, reallocate to schools, 32%. Ang sabi, reallocate to farm irrigation and water supply, 31%. Hmm? So, alam ng tao, ano bang importante? Ha? Okay, di ba mga pangga, yung yung i-reallocate nila yung budget mga pangga for 2026 budget. Ngayon, wala na daw, zero na daw yung sa DPWH. Isi-zero daw na talaga. Pero sinasabi, nandiyan daw sa NEP. Okay, ano ba yung NEP? Yung National Expenditure Program. Nandoon na rin yun. So pag nandoon sa NEP or yung National Expenditure Program, ibig sabihin, nandoon na yun talaga yung pera. Ngayon, kung sabihin nila na wala na yung sa flood control, isi-zero na talaga yung sa flood control, o sige, letasin na lang, yes, isi-zero niya. Kasi daw doon na lang daw ilalagay doon sa mga water irrigation, sa mga farms, sa schools, at saka sa healthcare. Bakit mga pangga? Every year naman, meron naman naka-allocate na budget para diyan Every year naman Oh. Bakit ganun ang paraan? Would you think ba na yung pondo na para dapat sa healthcare, sa schools, at saka sa farming o sa farm natin, sa water irrigation, ganon, would you think ba na may magandang programang additional dyan pagdating ng panahon sa 2026? Mayroon kaya na ngayon nga nagkaproblema nga dahil wala nga daw suportang mga yung sa DA natin, sa Department of Agriculture, kulang-kulang ang suporta. Oh, di ba mga pangga? Health, kalusugan, schools, edukasyon, at agriculture, irrigation, and water supply. Sarado ko Kaya yung mga nangbubudol kay Juan de la Cruz, huwag na ako kayo mambudol. Alam naman namin Oh, tapos tinanong pa yan. Gusto mo bang ibalik mo na ang pondo? Return stolen funds first before filing charges. Oh, ano sabi nila? 41%. I-return ang pondo. Kaya nga ho. Okay. Ang ibig sabihin mga pangga, yung problema ngayon, di ba, yung tungkol sa flood control budget, yung project na ngayon. So, kukunin nila yung mga pangga. Kasi nga, those stolen properties, of course, okay? Yung budget na yung mga pangga, kasi ganito yung mga pangga. Yung mga, iba natin yung mga involved dyan, mga pangga, bumili ng mga airplanes, bumili ng mga helicopter, sangkaterbang sasakyan. So, nagiging ganun na yung mga properties, mga pangga. So, na-abrogate yun, baga nababawi yung mga pangga. Ngayon, nung pagbawi nila mga pangga, kailangan na i-auction din yon. Okay? I-auction din yon para maibalik sa National Treasury or maibalik sa kaban ng bayan. Kasi galing po yan sa tax ng mga binabayad ng tao. Yun ang ibig niya sabihin mga pangga na saan naman ngayon mapupunta ngayon mga pangga? Diba? Kaya, para mabalik ang trust, para mabalik ang trust and confidence ng mga tao dun or sa ating Pangulo, so kailangan natin ang accountability, yung pananagutan, at transparency. In what particular way na maipapakita ng ating Pangulo ang transparency? Nararapat lamang na isasama niya ang treasurer ng ating National Treasurer natin. Isasama nila, pati sa akin yung AMLAC na rin. Okay? Yung AMLAC na rin, kailangan isasama na rin yan para mapangalagaan at maproteksyonan talaga ang mga yung nakuha ulit na nabawi ulit na mga ari-arian na ninakaw galing sa flood control project. Nararapat lang na pagkukunin yun doon sa particular individual na involved dyan, kailangan isama ang treasurer para mailista na, okay, ito yung isang helicopter, ito yung isang very luxurious na mga sasakyan, ganito, ganyan. Oh. Para maitala kung saan mapupunta ang mga yun.
mapangalagaan din. Di ba? Kasi nga, wala na talagang magagawa ang taong bayan mga pangga. So, iba na kasi ngayon. Noong unang panahon, 53 years ago, o during sa panahon ni Senior Marcos, di pa talaga rampan, wala pa talagang cellphone during the time. Ngayon kasi mga pangga, wherever you go, mahirap ka man mayaman, mayroon na pong cellphone. In other words, talagang you could easily be watched. Madali kang mabantayan kung ma-capture ka kaagad in just a click of the camera or video, mayroon ng ebidensya agad. Kaya all of government officials should be aware of those, development sa technology natin. Dapat hindi sila kampante sa mga ganyang bagay. At saka iwasan na yung pagpupura. Okay, pagtutuloy natin mga pangga. Mr. President, isama niyo ang Treasurer of the Republic of the Philippines para mayroong listahan. Ito, sasakyan, 12, ang total amount, ganito. Ito, sa AMLA, yan ang AMLA, nako, aggregated, disaggregate niyo ho, at sabihin niyo sino yung mga kinuha niyo ang kanilang mga accounts, o suspended, o garnished. Kailangan malaman ng tao, hindi yung sasabihin niyo, port notification, so much, na-report, pero aggregated, total. Wala akong makikita dyan ng Pilipino, wala makikita si Juan de la Cruz. Sino yung mga yan, no? And then, tinanong rin natin, dapat ba si Presidente maimbestigahan ng ICI? Tandaan niyo mo, ang ICI, creation niya. No? Ano ito the anomalies? Pag sa imbestiga, dapat ba siyang mag-leave of absence while the investigation is ongoing? Meron 26% sa respondents na nagsasabi, oo, he should take a leave if investigated by the ICI. Oh? So, ito po mga numero, ito malalaki. Itong percentage na ito na nagsasaad ang galit ng taong bayan. Hihintayin pa ba natin umalma